her explanation of votes, Mr. President. Yes, we take note of that. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa mga kasama natin dito sa Senado to take up the call, no? To answer the call ng ating mga manggagawa na napakakulang na kanilang sahod. Bitin na bitin po sila sa pang-araw nilang gastusin. Pang-araw-araw nilang gastusin. Unang-una, ang regional wage boards, mga kapatid, napakabagal gumalaw at napakababa o napakaliit ng pagdagdag sweldo po nila sa mga minimum wage. Ang binanggit po ni Senator Grace po kanina, 610 pesos, yan lamang ay dito sa Metro Manila. Sa amin po sa Visayas at Mindanao, iba po ang sahod na binibigay doon. Sa Visayas po, 400 pesos lamang ang minimum wage doon at in-adjust na po yan ng only about 20 to 30 pesos increase depending on the region. Doon po sa amin sa Mindanao, sa lugar po namin ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Coco Pimentel, ang presyo o ang halaga ng sahod doon ay 365 pesos lamang, mga kababayan ko na nakikinig po na yun. Anong maibibili nyo po sa 365 pesos? Pareho naman po ang presyo ng gasolina sa Metro Manila at doon sa Luzon at sa Mindanao. Mas mahal pa ang kuryente sa Mindanao at sa Visayas kaysa Metro Manila. At yung presyo ng bigas, hindi rin po naiiba ang presyo ng bigas doon. Yung pagtaas nga po ng 40 pesos na sahod dito sa Metro Manila, kulang na kulang pa nga yan para makabili po ang ating manggagawa na 1 kilong bigas. Kulang. That is only 3/4 kilo na ipapakain sa kanilang pamilya, mga kababayan ko. Kaya, sana share naman ng blessings ang ating mga employers at yung mga negosyante. Ipinaglaban din naman natin, mga kababayan, ang kanilang tax exemption. Tama yung binanggit ni Senator Cheese Escudero. From 33% ng income tax rate, corporate income tax rate, binaba po natin yan ng 25%. Napakalaki po ng bagsak ng corporate income tax. That is 8% tax reduction. Pero meron ba tayong nakitang biyaya para sa ating manggagawa? Wala po. Hirap na hirap pa rin po sila. Pagdating naman sa small and medium enterprises, 13% po on the record ang binigay po natin tax cut. Ibig po sabihin, from 33%, bumaba pa ng 20% ang income tax rate nito. Yan po ay nailagay natin. Ang Senate initiative po yan, linagay po natin sa Create Law nung ipinasa po natin ang Create Law. Kaya, baka sabihin po ng mga employers ay napakataas na, pag pinayagan niyo po itong 100 pesos, napakataas na ng minimum wage dito sa Pilipinas as compared to ASEAN. Alam niyo po, mga kababayan, itinaas na po ng minimum wage ng Indonesia. It used to be 500 plus, it is now 700, over 700 pesos in Jakarta per day. Ang Malaysia is 785 pesos per day. Ang Vietnam po, na darling of foreign investments na yon, it is online, this is online news, hindi po to bola ni Migsubiri. They already came out with a statement na they will increase their minimum wage dahil nakita po nila yung economic growth ng Vietnam. It is now time to share the blessings sa kanilang mga manggagawa. Kaya, ang apela po namin dito sa Senado, sana naman ng ating mga kaibigan at kapatid sa House of Representatives, aksyon na naman po ninyo ito. Kung meron po kayong puso para sa masang Pilipino, tutukan po ninyo ito. Dahil okay na rin ang ayuda na binibigay nyo. Pero mas gusto ng taong bayan na itaas ang sweldo ng ating mga manggagawa. So, again, I say yes to this measure. It's a historic measure at mabuhay po